From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic Broadcasting. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalayang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ng 2:00 ng hapon. Ngayon po ay Sabado, 20 ng Hulyo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Hinimok na opisyal ng simbahan ng mananampalataya na ipanalangin na hindi may sakatuparan ng absolute divorce bill sa Pilipinas. Bukod sa Vatican, tanging ang Pilipinas na lamang ang walang umiiral na batas kaugnay sa diborsyo. Sa misang pinangunahan ni Palo Archbishop John Doe na ginap sa Palo Metropolitan Cathedral, sinabi nito ang diborsyo o paghihiwalay ng mga mag-asawa ay banta sa katatagan ng pamilya. Aniya, ang pinsalang dulot ng paghihiwalay ng pamilya ay ang pangunahing ding dahilan kung bakit maraming mga kabataan sa ngayon ang nawawalan ng pag-asa sa buhay. Dagdag pa ng Arsobispo, ang pamilya ay nagbibigay ng kalakasan sa mga kabataan at nagsisilbing kanlungan lalo na sa panahon ng pagharap sa iba't ibang hamon sa buhay. Magbabalik ang mga balita mamayang 3:00 sa inyong kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondoc tuwing Sabado mula 2:00 hanggang 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, mabiyayang hapon sa inyo lahat. Mapagpalang hapon po mga brothers, mga sister. Muli samahan niyo po ako sa ating healing program ng Salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. At simulan po natin ang ating programa sa panalangin. Samahan niyo po ako sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nanalig kami sa mga oras na ito. Sa aming pakikinig ng iyong makapangyarihang salita, ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang lahat ay iyong gagamutin. Ano man ang aming mga karamdaman ay iyong pagagalingin. At sa bingit ng kamatayan kami ililigtas. Kaya nananalig kami, ano man ang aming problema, lulutasin mo. Ano man ang aming mga pinagdadaanan, ang lahat ng yan, Lord, sa isang salita mo lamang, ang lahat ay gagaling. Ang lahat aayusin mo, Panginoon. Kaya, Panginoon,
Sa oras na ito, pagpalain mo ang bawat isa. Ingatan mo po kami, 10 na aming mahal sa buhay. Ano man aming pagkakasala, patawarin mo kami. At sa oras na ito, nanalig kami, Lord, nawa ang aming mapakinggan ang mga salita mong buhay ay aming maisa-isip, maisa-puso, at maisa-buhay, upang ang buhay namin ay maging kalugod-lugod sa iyo, upang kayo maghari sa aming buhay, at anuman ang aming hilingin, ipagkakaloob mo. Buhay, kagalingan, kaligtasan, biyaya, pagpapala. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa nga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mabiyayang hapon sa inyo lahat. Una sa lahat, nais kong batiin ang mga nanonood, nakikinig sa atin, sa ating himpilan, sa mga nakikinig sa ating himpilan sa radyo, sa DCRB, 846 kHz, at ganoon din po sa ating, sa ano ba to? Sky Cable Channel 212 at Sky Cable at Signal Cable Channel 313. Mabiyaya pakikinig po, panonood sa inyo lahat. At sa ating mga minamahal, kagalang-galang Bishop Teodoro Bacani Jr., mabiyaya, mapagpalang hapon po, Bishop, sa ating minamahal na Parish Priest ng Santo Domingo Church, Quezon City, si Father Simon Peter Ramos. Mabiyaya, mapagpalang hapon po, Father. At sa ating Spiritual Director na si Father John Paul Santillano, mabiyaya, mapagpalang hapon po sa iyo, Father. At sa lahat po, maraming salamat po sa patuloy na panonood niyo po sa ating healing program, sa pakikinig, at sa araw na ito, napakaganda po ng ating mga talakayan. Ito ay hango sa salita ng Diyos sa buong linggo na ito. Kaya, halina kayo, makinig po tayo. Sabi nga sa atin ng Diyos sa ating lahat, basahin ko lang po, habag ang nais ko, hindi hain. Amen? Dito sa ating pagbasa, makikita natin na sinabi ng Diyos sa atin. Basahin ko lang po. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunman, hindi nila pinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa sa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala kung alam nyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Amen? Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So maliwanag na sinasabi sa atin ng Diyos na napakahalaga pala sa tao ang magkaroon ng habag sa kapwa niya. Kasi dito makikita natin, inuusig ang Panginoong Yesus. Sinasabi ng mga Pariseo, ng mga eskriba na sabi nila, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba niyo nabasa ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Amen? Kaya nga ibig sabihin, minsan ang tao, nawawala ang habag, nawawala ang puso. Yung minsan, hindi mo alam, minsan dahil sa sobrang istrikto ang tao sa sinasabi ng tao, pero pagdating naman sa batas ng Diyos, winawalang halaga ng tao. Kaya ano nangyayari? Naging mapagpaimbabaw o ipokrito ang tao kapag hindi niya binigyang halaga ang salita ng Diyos, ang batas ng Diyos. Kasi sa batas ng Diyos, ito ay walang kulang, ito ay walang hanggan. Kaya nga ang batas ng Diyos, kapag sinunod ng tao, anong mangyayari? Ang pangako ng Diyos, liligaya ang buhay. At hindi lang po yun, siya ay magkakaroon ng talino sa pahat na kaisipan. Amen? Kasi ano bang batas ng Diyos? Ang batas ng Diyos ay, ang kabuuan nito ay pag-ibig. Ang kabuuan ng batas ng Diyos ay habag. Na minsan, makikita natin ang tao. Ano ba yung, kasi malalim po ito, napakalawak na sinabi ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos, sabi niya,
Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam nyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Ano ibig sabihin ng Diyos? Minsan ang tao, hinahatulan ang tao. Halimbawa, pumitas ka lang ng mangga, matanda na yung tao. Ilang ba ang manggang pinitas niya sa puno mo? Tama ba na ipakulong mo siya? Kung makikita mo naman na ang taong ito ay nagugutom at talagang, kumbaga, sa totoo lang, kung hindi mo sana hatulan ang matanda na namitas ng mangga na yan sa puno mo, kung alam mo ang kahulugan ng sinabi ng Diyos, na habag ang ibig ko, hindi hain. Ibig sabihin, mananalangin ka sa Diyos, pero meron ka namang hindi kinaawaan na tao. Paano tatanggapin ang dalangin ng tao kung hindi ka marunong magpatawad? Samantala, napakalit lang naman na bagay na kaya mo namang ibigay sa kapwa mo, yung habag na hinihingi niya. Halimbawa na lang sa oras din. Ang tao masyadong istrikto sa oras, pero kapag ang tao naghingalo, humihingi ka diba ng extension of life sa Diyos? Lord, bigyan mo pa ako ng chance mabuhay. Humingi ko ako sa iyo ng habag. Tulungan mo po ako na mabuhay pang muli. Amen? So doon, at makikita natin, ang Diyos ay Diyos na mahabagin. Diyos na punong-puno ng awa. At kapag ikaw ay namumuhay ng tapat sa Diyos, kapag ikaw ay namuhay na kalugod-lugod sa Diyos, maihingi mo ang extension of life. Pero kung ikaw ay madamot at walang habag sa kapwa, ni 1 minuto, hindi mo maihingi ang buhay. Amen? So, ibig sabihin, kaya ang nais ng Diyos, para tayo ay kahabagan din ng Diyos, matuturin tayong mahabag sa ating kapwa. Ito yung nakakalungkot. Minsan mas pinipili nila. Minsan sabi, oy, bawal sabi nila, o bawal. Alimbawa, makikita mo, di ba? Sa atin, sa bansang Pilipinas, talaga maraming mahihirap na tao. Amen? Amen ba, mga kapanalig? Maraming mahihirap. At kung alam natin maraming mahihirap na tao, anong dapat natin gawin? Tulungan natin silang mabuhay ng marangal. Wag natin ipagkait sa kanila yung hanap buhay na yun lang kanilang kayang gawin. Minsan dahil minsan nawawala ng habag ang tao, kukumpiskate yung mga paninda o anumang kukumpiskate, mga bakal o anuman, hindi nila alam, yun na lang kanilang kayamanan, yun na lang ang tanging ikabubuhay nila. Minsan tayo mahabag din. Amen ba? Sa ating buhay, paano ba tayo namumuhay? Ipinapairal ba natin ang nais ng Diyos na habag ang ibig ko, hindi hain? Kasi alalahanin natin ang sabi ng Diyos, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ibig sabihin, ang lahat ng ating gagawin ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Wala sa kapangyarihan ng tao. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay matatanggap natin ang kanyang grasya, ang kanyang habag, ang kanyang pagpapala, at tayo madadama natin ang kaligtasan sa klolo ng Diyos kung tayo rin ay magiging tulad ni Jesus na merong habag, na merong malasakit, na merong pagkakawang gawa at kabutihan sa ating kapwa. Minsan nakakaawa. Ang tao minsan, nag-exceed ka na sa kung nga due date mo, o ikaw naman bilang tao, syempre, kung nga umiram siya sa'yo, umutang siya sa'yo, anong gagawin ng tao? Imbis na kahabagan niya, dadagdagan pa niya, papatungan pa niya ng ilang tubo, yung due date na hindi niya nabayaran. So, nasaan doon ang habag? Nasaan doon yung kabutihan? Kasi, sa totoo lang, sa ating pamumuhay, tingnan natin ang Panginoong Hesus. Dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos, bagamat siya'y napakayaman, hinubad niya ang pagka-Diyos, at siya'y namuhay sa kadustaan, para lang tayong mapagyaman ng kanyang kadustaan. Amen? Magkakaroon po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay.
Mga kapanalig, kumusta na po tayo? Ito po si Father Anton Pascual, ang ating presidente ng Veritas 846. At bilang kapanalig, meron po tayong pamilya dito sa Radio Veritas 846. Kapanalig Community. Isa lang ang Diyos. Lahat po tayo magkakapatid. At ang simbolo ng ating pagkakaisa bilang kapanalig ay yung po tinatawag nating iktus. Ito po ang simbolo ng isda. Ang mga unang alagad ni Kristo ay tinatawag na community on the way. At ang simbolo ng kanilang pagtitipon bilang isang Kristiyanong pamayanan sa gawa ng mga apostol, 4, ay ang simbolo ng iktus. Jesus, Son of the Living God. Kaya inaasahan po natin bawat kapanalig ay magkaroon po ng simbolo ng iktus. Pwedeng gold, pwedeng bronze. Pakipagkita lang po sa ating kapanalig community dito po sa Veritas 846 at dapat lahat ng kapanalig ay may simbolo ng pagiging kapanalig na galing pa sa original Christian community sa panahon ni Kristo, iktus. Sumayin niyo ang katotohanan. Panalig ka, bilang ka. Makinig, Veritas 846. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Glory to the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, ipagpatuloy po natin ang ating paninilay sa araw po na ito. Uulitin ko, ang nais sa atin ng Diyos, habag ang ibig ko, hindi hain. So, dito, malawak po ito mga kapanalig. Napakalalim nito. Kasi sabi ni Lord, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam nyo ang kahulugan ng salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. So, mga ilang halimbawa lang po ang aking ibibigay kasi napakalawak po nito. Sa aking paglilingkod, sa aking trabaho noon bilang head physical therapy sa isang department. Ang cut-off dapat ay 2:00. Pero dahil mayroon akong habag, kahit na, kung nga halimbawa dumating sa iyo ang pasyente 2:01, 2:05, ano mangingibabaw sa'yo? Yung rules mo na cut-off o yung batas ng Diyos na nais ng Diyos? Habag ang ibig ko, hindi hain. Kung ikaw matalino at tapat sa Diyos, mas pipiliin mo sundin ang Diyos. Kasi nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat. Kasi kung ikaw magbubulag-bulagan, nakikita mo ang tao hirap na hirap, hindi mo alam paano siya dumating sa iyo, kung nangutang lang ng pamasahe, tapos sasarado mong pinto, sasabi mo, cut off na po. Diba, kung ikaw nasa kalagayan ng matandang na may sakit, syempre, parang malulungkot ka at manghihina. Pero kung siya tinulungan mo, ginamot mo, kahit na siya ay na-late, ang hindi sa kabila ng lahat may magahit man sa'yo, pero ang Diyos tuwang-tuwa sa ginawa mo. Kasi nandun yung puso mo, nandun yung habag mo sa mga may hirap na may sakit. At wag sana ito mawala sa ating buhay. Yung habag, yung malasakit sa ating kapwa na nawawala sa panahon natin ngayon. Totoo po yan. Minsan ang tao napakayabang. Akala mo hindi mamamatay. Akala mo ang kalakasan niya ay forever. Diba sa paanong paraan? Minsan, maging sa aso, sa pusa, magagalit sila pagka magdudumi o ano man. Pero sa totoo lang, sabi nga na, no, ako ba'y nagutom? Ako ba ay pinakain mo? No, ako ba'y nauhaw? Ako ba'y pinainom mo? Kung meron tayo nakakasalamuhan na ating kapwa, mahihirap, siyempre lahat naman tayo naglalakad sa daan o meron tayong pinupuntahan. May nai-encounter tayong mahihirap na nagugutom. Sana abutan natin kahit papaano. Kung wala man tayong dalang pagkain, kahit 50, 30, 20, kung mapag-ipon nila, makakabili sila ng pagkain. Huwag mo na isipin kung ikaw yung niloloko nila. Ang mahalaga, nandun yung puso mo, habag at malasakit. At hindi man sila makabayad sa'yo, ang Diyos magbabayad. Amen? Minsan ang tao parang nagbubulag-bulagan sa paghihirap ng kanyang kapwa. Huwag na tayong lumabas sa kalsada, mismo sa ating pamilya. Kung ang kapatid mo naghihirap at ikaw naman ay binigyan ng Diyos, pinagkatiwala sa iyo ang karangyaan ng buhay, ang kayamanan ng buhay,
Kung siya nangangailangan 3 milyon, ay kung meron kang 10 milyon, bakit di mo siya abutan o pahiramin? Kasi habag ang nais ng Diyos, hindi hain. Ibig sabihin, kung ikaw ay nahabag sa kapatid mo, sa magulang mo, binigyan mo pambili ng gamot, tinulungan mo sila, kinalinga mo sila, o nagbigay ka man lang, narinig ko nga kanina, nakinig ako sa radyo kanina sa ating campus hour, meron silang binubukod na para sa kanilang pamilya. Yung kanilang kita, hindi lang sa sarili nila, kundi binibigay rin nila yung bahagi para sa kanilang pamilya. At ganoon din, dapat meron tayong bahagi para sa gawain ng Diyos. Sa ikapon na sinasabi sa atin ng Diyos na ibigay nyo ang inyong ikapon sa Panginoong Diyos, sa kanyang mga lingkod, kung hindi niya bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala na pangako ng Diyos sa taong susunod sa Diyos. Amen? Na sa taong maniniwala at magtitiwala sa pangako ng Diyos. At pag ito pinanghawakan mo, pagpapalain ka ng Diyos. Kasi minsan ang tao binibilang nila, ilang oras ako, araw-araw ko nagsisimba, araw-araw ko nagdarasal. Mahalaga magsimba, mahalaga manalangin, mahalaga magdebosyon. Pero ang tanong, paano tayo makitungo sa ating kapwa? Ikaw ba'y nagmamalabis? Di ba sabi nga, naalala ko sinabi ng Panginoon Hesus, mga mapagpaimbabaw. Tinitingnan nyo ang labas ng tasa, ngunit ang loob ay napakadumi. Diba? Ibig sabihin, huwag na tayong after sa mga panlabas na bagay, yung kaitiman man o anumang kulay na ating balat, o anuman yung ating panglabas. Ang tingnan natin yung puso ng bawat tao. Tayo ba ay merong mahabagin na puso na malayang mahabag sa ating kapwa, na malaya tayong magpatawad, malaya tayong magbigay, tumulong, hindi dahil sa sinasabi ng tao, kundi dahil ito ang kalooban at nais ng Diyos. Na minsan ang tao nawawalan ng habag at malasakit, nawawalan ng puso kapag ang tao hindi siya marunong magpatawad, kapag ang tao ay naging madamot sa kanyang kapwa. Kaya nga, hindi ka magtataka, ang nag-aaway-away, ang isang nagsasabi ng katotohanan at ang nagsisinungaling, hindi sila magkatugma. O kaya yung isang pilosopo at isang taong nanindigan sa Diyos, talagang hindi sila magkakatugma. Kasi ang pananaw ng taong makasanlibutan, ano sabi ng makasanlibutan? Di ba ang nais niya, ay kailangan pagtanda ko, marami akong pera, marami akong naipon. Pero ano ba sabi ng Diyos? Maubos man ang salapi sa kapatid, sa kaibigan, huwag lamang amagin o mawala sa taguan. Dahil gamitin mo ang kayamanan ayon sa batas ng Diyos. Kasi bakit? Dahil ang paglilimos ang pinakamalaking kayamanan na magsisilbing mas matibay pa sa sibat, na magsisilbing kaligtasan laban sa masama, laban sa kapamakan, maging sa kamatayan man. Amen? So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na ikaw mapahamak. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapasama. Ang gusto ng Diyos, tayo ay maligtas sa masama, sa kapamakan, at lalo na sa kamatayan. So, anong dapat nating gawin? Ang nais ng Diyos ay habag. Minsan lagi utak, isip, minsan sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, sa ating pamilya, ang mga kabataan ngayon, hindi, cellphone ng cellphone, gadgets ng gadgets, samantalang ang kanilang nanay, hindi magkanda o gaga sa paglalaba, paghuhugas ng pinggan. Nasaan ang habag? Sana nandun yung ating pakikipagkapwa-tao na, ay tutulungan ko si nanay kasi nahirapan siya sa kanyang paghugas sa labahin o sa anuman. So, ibig sabihin, pag natulungan mo siya, nandun yung ikaw ay kalulugdan ng Diyos. Pero pag sinunod mo ang gusto mo, minsan, kapag ang tao sinunod niya ang kanyang sarili o sinasabi na sa libutan, dito papasok ang kaguluhan ng buhay. Kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At kapag ang tao hindi niya matanggap ang sinasabi ng Diyos, ang aral at tuntunin ng Diyos, hindi niya ito mauunawaan. At anong mangyayari?
kukontrahin niya ito. Di ba sasabihin ng tao, bakit ako magbibigay? Bakit ako tutulong? Pinaghirapan ko ito. Sinabi nga ng Diyos, di ba? Gamitin mo ang iyong kayamanan sa pakipagkaibigan, maubos man ito, may tatangkilik sa iyo sa tahanan na walang hanggan. So, ibig sabihin, upang ikaw pala maunawaan mo ang sinasabi ng Diyos, kailangan tanggapin natin ang katotohanan. At anong katotohanan? Tanging ang katotohanan ang nagsasabi ang Diyos lamang nagsasabi ng katotohanan. Kasi kung makikinig ka sa sinasabi ng sanlibutan, sinasabi ng sanlibutan, kawawa ka, pagtanda mo, wala kang ipon. Pero, makikita mo, tingnan natin si Haring Ezekias. Basahin ko lang po. Nagkasakit na malubha si Haring Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon, ipatawag mo yung sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ko namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang na kalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas, nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taong ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyan, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maano pagkat ipagtatanggol kayo kung kayo laban sa Assyria. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So makikita natin paano gumaling si Haring Ezekias. Paano niya tinanggap ang malubhang sakit na aabot na sa kamatayan ng kanyang buhay. Nagalit ba siya sa Diyos? Nagalit ba siya? Nagmukmuk ba siya? Hindi. Anong ginawa? Tinanggap niya yung sakit na yan at hindi lang yun. Siya ay humarap sa pader at nanalangin. Diba humarap siya sa dingding at nanalangin? O Panginoon, alam mo kung paano ko namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. At dahil dito, siya ay nanangis ng malakas. At anong nangyari? Narinig siya ng Diyos. At sinabi ng Diyos kay Isaias, kay Propeta Isaias, sabihin mo kay Ezekias na nakita ko ang kanyang pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taong ko kapang mabubuhay. Hindi lamang iyan, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maano, pagkat ipagtatanggol ko kay laban sa Assyria. Amen? So, ibig sabihin, para pala dinggin ng Diyos ang ating dalangin, para pala tayo gumaling, para pala tayo maligtas sa kamatayan, anong dapat gawin ng tao? Manikluhod sa Diyos, lumuha, manalangin, at humingi ng kapatawaran. Kasi may iba, hindi nila matanggap, bakit ganito ganyan, sinisisi pa nila ang Diyos, mali po iyon. Kasi sino tayo na magmamalaki sa Diyos? Tayo alabok lang, tayo ay nilikha lamang ng Diyos. Kaya anong dapat nating gawin? Tayo ay manalangin sa Diyos, humingi ng habag at tawad, at lumuha. At itong ginawa ni Haring Ezekias. At hindi lang siya lumuha, dahil namumuhay siya ng tapat sa Diyos. Amen? Sabi niya ni Haring Ezekias, alam mo kung paano ko mamuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat. At ang ginawa ko'y pawang nakakalugod sa iyong paningin. Ibig sabihin, kapag pala tayo namuhay ng tapat sa Diyos, naglingkod sa Diyos, at hindi lang yun, yung ating ginagawa ay nakakalugod sa Diyos, may hingi mo ang extension of life. Makakapag-withdraw ka. Kasi nag-iimpok ka, nagdi-deposit ka kay Lord. Ano di-deposit mo? Yung iyong paglilingkod, yung iyong kabutihan na ginawa sa kapwa mo. At kung manganib ang buhay mo, ikaw ay ililigtas ng Diyos sa kamatayan, maging sa kapahamakan man. Kaya hindi po biro. Hindi po tayo nagsasayang ng oras kapag tayo ay sumunod sa Diyos, kapag tayo ay naglingkod sa Diyos, kapag ibinigay natin ang para sa Diyos at natuto tayong mahabag sa ating kapwa. At doon, malaya kang gumawa ng kabutihan na hindi ka mag-aalinlangan. Dahil ang kapalit, kaligtasan ng iyong buhay, 10 ng iyong pamilya. Amen? Magkakaroon po muna tayo ng time check. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay.
Sa mga kapanalig, nagpapasalamat po ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, sa ating pagiging number 3 sa AM radio rating sa Metro Manila ng Kantar KBP. Isang biyaya po na dumadami ang nakikinig at naniniwala sa kahalagahan ng katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Juan 8. Mag-ingat po tayo sa mga peking balita. Sabi nga ni Pope Francis, fake news is diabolic. Palaging makinig, kapanalig, sa Veritas 846. Sumainyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, ipagpatuloy po muli natin ang ating pagninilay na uulitin ko paano gumaling si Haring Ezekias. Hindi niya binayaran ng Diyos. Hindi siya nagbayad ng 10 milyon. Anong ginawa niya? Siya ay lumuha at nanalangin sa Diyos, humingi ng habag. At dahil dito, nahabag ang Diyos sa kanya. Hindi lang yun, nilakipin niya ito ng gawa. Nung siya'y nabubuhay, siya ay naglilingkod sa Diyos ng tapat. At ang lahat ng ginagawa niya ay nakakalugod sa paningin ng Diyos. At dito, hindi siya nabigo. Naligtas siya sa kamatayan. At hindi lang yun, binigyan siya ng Diyos ng 15 years na extension of life. Amen? Ito, dito papasok sinasabi ng Diyos. Send yung blue na libro. Dito papasok ang sinasabi sa atin ng Diyos na kahit nagaanong halagang na hawak na yaman ng tao, hindi mo kayang bilhin ang buhay ng tao sa palad ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit pala gaano kalaki ang ating naipon, yaman, hindi mo kayang bilhin ang buhay sapagkat ang buhay ay nasa palad ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, anong dahilan bakit ang tao nawala ng habag sa kapwa niya? Anong dahilan bakit ang tao naging madamot sa kayamanan, sa pera, o maging sa pagkain, o maging sa oras man? Diba makikita mo, minsan, marami ang pilosopo ang tao. Marami, nakapokus lang sila sa kanilang, yung sinasabi ng mundo o ng kanilang mga batas, pero winawalang halaga nila ang batas ng Diyos, masunod lamang nila ang gusto nila. Kasi ang gusto ng Diyos, habag, malasakit, pag-ibig. At dahil dito, pag nasunod natin ang sinabi ng Diyos, ang salita ng Diyos, lahat ng tao mamumuhay ng maayos, ng matuwid. Kasi wala kang aapihin, wala kang pagkakaitan, kasi sa ating unang pagbasa, makikita natin ang sabi sa atin ng Diyos sa ating unang pagbasa. Diba? Basahin ko lang po, sabi sa atin ni Lord. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa. Inaagaw ang bahay ng kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. At ano sabi ng Diyos? May inihanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makakapigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong pagkaparusahan. Inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan. Kaya nga sa araw na iyon, uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punubre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol. Inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin.
Kahit wala nang kayong mamanahing lupa na sa araw na yaon, hahati ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Amen? So, ibig sabihin, bakit sila nalipol? Bakit sila pinarusahan? Dahil sa kanilang mga kasamaan. Kaya nga sabi ng Diyos, sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kaya nga, so ibig sabihin, dito makikita natin, ayaw ng Diyos. Ang pangaapi, ang kasamaan, ang pangaapak. At para maganap mo ang mapairal mo ang katarungan, ang kabutihan, ang katotohanan, kailangan manindigan ka sa Diyos. Kaya ang tanong, paano tayo mamuhay? Minsan na lang sa buhay natin, sa sitwasyon ng ating buhay. Halimbawa, alam mo nang walang kasalanan ng taong ito, dahil ang kanyang kalaban ay malakas sa'yo. Papanigan mo ba yung mali at yung walang kasalanan? Ahatulan mo ng kaparusahan? Kaya nga yung ating justice, 'di ba, yung mukha ng image, 'di ba, nakapiring ang mata kasi hindi mo titingnan kung sino ba, kung ito ba ay kamag-anak mo, pamilya mo, o ito ba'y mataas, mayaman, o ito ba'y mahirap o ano. Wala kang titingnan, wala kang kikilingan. Ang titignan mo ay yung katarungan, yung katotohanan at kabutihan upang maipairal mo ang katarungan. Kasi kung titingnan mo ang mayaman o titingnan mo ang mahirap, minsan, mamamali ka ng desisyon. Ito sana maging matapang tayo, manindigan para sa Diyos. Minsan maraming tao duwag. Dahil ina-idol nila ang tao, kahit mali, kakampihan nila. Kahit na nang-apak na, nagsisinungaling na, kakampihan pa. At ito'y labag sa Diyos, kasuklam-suklam sa Diyos. Di ba sabi sa atin ng Diyos? Di ba sabi niya, basahin ko lang po. Sabi sa atin ni Lord, kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin, kahit na kayo'y manalangin na manalangin, hindi ko kayo pakikinggan, sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan yung gumawa ng mabuti, pairalin ng katarungan, itigil ang pangaapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Amen. So, ibig sabihin, bakit hindi dinidinig ng Diyos ang dalangin ng tao? Hindi dahil bakit? Sinabi na ni Lord, dahil marami kayong inutang na buhay. Ano ba inutang na buhay na yan? Nagpatubo ka ng pautang, 5%, 10%, o ano man yan. Humingi sa'yo ng habag ang kapwa mo. Bigyan mo pa ako ng palugit at babayaran kita. Minsan ng tao, kala mo, kung ikaw mahabagin, bibigyan mo siya ng palugit. Kasi darating ang panahon, hihingi rin tayo ng habag sa Diyos. Lord, kahabagan mo ako. Papasukin mo ko sa iyong kaharian sa langit. O kaya bigyan mo pa ako ng buhay, extension of life. Paano kung hindi ka nahabag sa kapwa mo na maliit na naghihirap? Hindi mo siya binigyan ng palugit. Kinamkam mo pa yung kanyang sinanla. Sino nga hatol sa iyo? Siyempre hindi matutuwa ang Diyos. Kasi yung sabi niya, kung alam niyo lamang ang kahulugan ng habag ang nais ko, hindi hain, hindi sana niyo hinatulan ang walang sala. Amen? Ibig sabihin, bagamat may batas, minsan magbibigay tayo ng konsiderasyon. Ano bang dahilan? Bakit ba siya na-delay sa kanyang pagbabayad? Kasi dumating ang pagsubok, namatay ang kanyang magulang, nagkasakit, nag-aral kanyang mga kapatid, mga anak niya. So yung mga bagay na yan, yun ang dapat nating bigyan ng konsiderasyon. At hindi lang yun, kung may puso tayo, hindi tayo mag-aatubili na magpatawad. Kaya sasabi ko, minsan ang tao nawawala ng habag ng puso. Kasi sa totoo lang, hindi naman tatanungin ng Diyos, nung ikaw, gaano ba kalaki na ipon mo? Gaano ba kalaki ang masyon mo, ang lupain mo? Gaano ba kataas ang posisyon mo? Ang tatanungin ng Diyos, gaano
ka nahabag sa maliliit kong nilikha. Nung ako ba'y nagutom, ako ba'y pinakain mo. Nung ako ba'y nauhaw, ako ba'y pinainom mo. Nung ako ba'y nagkasakit, ako ba'y dinalaw mo. Nung ako ba'y nabilanggo, ako ba ay binisita mo. Diba? So, ibig sabihin, napakalaga pala yung in a little way na kaya nating ibigay, magpapawi ng hirap sa taong nagdurusa. Pagkain man, inabutan mo man siya, yun ay napakalaking tulong sa ating kapwa. At maging sa ating pamilya. Kasi, sinabi na sa atin ni Lord, mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos sa pamagitan ng pagtulong sa mahihirap. Ang gumagawa nito haba ang buhay. Maliligtas ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mas mainam ang magkawang gawa kaysa magpayaman, mag-impok ng ginto o kayamanan. Mas mainam ang magkawang gawa kaysa mandaya. Ang gumagawa nito haba ang buhay, maligtas, magkakaroon ng buhay na walang. So doon pa lang, kapag narinig mo sinabi ang salita ng Diyos, mas mahalaga palang manalangin. Mas mahalaga pala ang magkawang gawa. Anong dahilan? Bakit tamad ang tao magbasa ng Biblia? Tamad ang tao dumalo sa piging ng Diyos ng Sunday Parish? Anong dahilan? Bakit ang tao hindi makapagsimba dahil sa trabaho? Samantalang, kung titingnan mo, ano magliligtas sa atin? Yung ating paglilingkod sa Diyos. Kasi paano ba nabuhay si Haring Ezekias? Paano siya naligtas sa kanyang kamatayan? Dahil naglingkod siya sa Diyos at namuhay siya nakalugod-lugod sa Diyos. Naging tapat siya sa Diyos at maging sa kapwa niya. At dahil dito, dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. So, ibig sabihin, kapag pala ang tao maraming buhay na inutang, may inapakan ka, may inapi ka, maliit na bagay, hindi mo siya pinatawad. Yan ang dahilan bakit ang dalangin ng tao minsan, bakit ang buhay ay mabigat, bakit ang tao nahihirapan. Kasi ang nais ng Diyos maging malaya tayo, malaya magmahal, malaya magpatawad, malaya maging masaya. At para tayo maging masaya at maging magaan at maayos ang buhay, ang Diyos ang dapat nating sundin. Ang Diyos ang dapat nating paglingkuran. At upang nasa ganon, maintindihan natin at maunawaan natin ang salita ng Diyos na mas mahalaga ang magbigay, tumulong, magkawang gawa kaysa maging madamot, kaysa maging sakim. Di ba sinabi na ni Lord? Sabi niya sa atin. Sabi sa atin ni Lord, pag-aralan yung gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pangapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Amen? Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain na dambana na sinusunog. Bagamat ang mga tore, hindi ko na kailangan maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. So, ibig sabihin, hindi siya nagagalit sa ating mga handog. Saan siya nagagalit? Dahil sa ating kawalan ng pag-ibig o pagpapatawad. Na hindi ka marunong magpatawad. O ikaw ay naging mataas o mayabang. O namumuhay ka pa rin sa mali. O namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Kaya nga sabi ng Diyos, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Diba? Ang parangal na nais ko na sa akin ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. So, ibig sabihin, anong nais ng Diyos sa atin na hain o handog? Handog na pasasalamat at pagpupuring walang maliw. Kaya nga, sa ating buhay, may utos sa atin ng Diyos. Ang sabi sa atin ng Diyos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng higit sa lahat. Kaya nga sabi ng Diyos, ang umiibig sa ama, ina, ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae, ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi magpasa ng kanyang kusumunod sa akin, ay hindi karapat-dapat. Ang nag-iingat ng kanyang buhay, ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay magkakamit nito. Amen? Magkakaroon po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay.
Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Matulog ka ng matulog at ikay maghihirap. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap. Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. So, ibig sabihin, sino ang dapat nating unahin sa buhay? Sino ang dapat nating i-priority? Ang Panginoong Diyos. Kasi kung mangingibabaw sa'yo ang sarili mo o ang mga bagay o ang pamilya mo, ano nangyayari? Minsan, ang Diyos nahuhuli sa buhay natin. At kung ang Diyos hindi natin ginawang number 1 sa buhay ng tao, ang tao babaksak, mabibigo dahil wala siyang wisdom from God. At para makamtan natin ang wisdom na mula sa Diyos, we have to be humble. Kaya nga, gawin nating number 1 ang Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos, diba? Ibigin ng Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, ng buong kalooban, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Ang tanong, sino ba iniibig ng tao? Lord, hindi ako makapagsimba kasi double pay ako. Hindi ako makadalo sa Sunday fellowship nyo kasi meron akong meeting. Eh, sabi nga ng Diyos, ano sabi niya? 3 utos, ipangilig mo ang araw ng pamamahinga. Period. Eh, ano sinasabi ng tao? Huwag kayong maging literal. Pero ano ba sinabi ng Diyos? Ipangiling mo ang araw ng pamamahinga. Kasi bakit? Dahil sa loob ng 6 na araw, ginawa niya ang langit at lupa. Ngunit sa 7 araw, siya ay nagpahinga, itinangin niya ang araw na yan. Para kanino? Para sa atin. Para sa ating ikabubuti. At ang sino mang tutupad, susunod, anong pangako ng Diyos? Pagpapalain niya, uunlad ang buhay at mamumuhay ng panatag. At hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Bakit maraming mabigat ang buhay? Magulo ang buhay kahit mayaman o mapamahirap man. Dahil hindi sila nakinig sa Diyos. Hindi nila sinunod ang Diyos. Mas naniwala sila sa sinasabi ng mundo, ng sanlibutan. Kaya sinabi ng Diyos, di ba? Ihandog niyo yung sarili bilang handog na banal at malinis. Huwag kayong umayon. Huwag kayong umayon sa masamang takbo ng mundo. Mag-iba na kayo ng pag-iisip upang mabatid ninyo kung anong ganap at kalugod-lugod sa Diyos. Bakit di mabatid ng tao kung anong ganap at kalugod-lugod sa Diyos? Kasi dahil umaayon sila sa mali. Umaayon sila sa kasinungalingan ng mundo. Kasi sinabi ng Diyos, di ba, ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin. Eh, ang tao pipiliting gagawa ng batas ng paghihiwalay. Bakit? Kaya nga sabi ng Diyos sa atin, kung makapagmamalaki ba ang martilyo sa may hawak nito? Makapagmamalaki ba ang, basahin ko lang po sa pambanda yun, makapagmamalaki ba ang lagari sa may hawak nito? Ibig sabihin, pag di mo hinawakang lagari, hindi siya hindi niya mababali o may-slice yung wood. Ganun din sa atin. Kung hindi ka binigyan ng Diyos, ng hininga, ng lakas, ng talino, paano ka gagalaw? So, ibig sabihin, hindi tayo makapagmamalaki sa Diyos. Dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay. Kaya ang tao ay dapat magpakumbaba para makilala niya ang Diyos. Di ba sinabi na ng Diyos, salamat Ama sapagkat inilihim mo ang iyong panukala sa mga matatalino at pantas, ngunit ipinagkaloob mo ito sa mga mabababa na tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat ito ang kalugod-lugod sa Diyos. Sabi-sabihin, malalaman mo ang kalooban ng Diyos kung ikaw ay mababa, hindi yung hindi patalinuhan sa lupa, pero pagdating sa kalooban ng Diyos, hindi niya maintindihan. Diba? Minsan sisihin pa ang Diyos, bakit ganito? Marami akong problema, bakit ganito? Tingnan natin, bakit ba tayo naghihirap? Dahil hindi tayo sumunod sa Diyos, hindi tayo nakinig sa Diyos. Kasi mayroon naghihirap, pero mayaman naman sa pag-ibig. Wala kang pera, inapik ka, inapakan ka. Naranasan ko yun, inapi ako, inapakan ako, tinanggalan ako ng karapatan, inagawan ako ng posisyon, inakawan ako ng posisyon, pero hindi ako naghirap.
Ang puso ko mayaman sa pag-ibig, pagpapatawad, mayaman sa kapayapaan ng puso, may peace of mind. At yun hindi mananakaw sa iyo ng taong masama. Paano? Kung ikaw ay namuhay ayon sa iyong kagustuhan lang, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang bunga, maraming pilosopo, maraming mangmang, maraming hangal. Ipagpipilitan nilang gusto nila, pero maling-mali naman para sa Diyos. Kasi sabi nga ng Diyos, di ba, akala ng taong daan niya ay matama at matuwid, ngunit ang dulo ay kamatayan. Totoo naman. Akala niya tama, matuwid, mag-ipon siya na may hanggang naging bilyonaryo na siya. Pero ang tanong, nagawa ba niya ang kalooban ng Diyos? Tulungan ang mga mahihirap at ang mga mag-ikapo para kay Lord, ng 10% para kay Lord. Kaya nga sinabi ng Diyos sa atin, kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ang sino man. Ang kanyang kinilugdag, binibigyan niya ng karunungan at talino at kaligayahan. Ngunit ang makasalanan, pinagagawa niya, pinag-impok at binibigay lamang sa nais niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, nauuwi sa wala, pa naghahabol sa hangin. Totoo naman. Kaya paano tayo mamuhay? Trabaho, payaman tayo ng payaman, pero meron ka ng inaapi, alam mo nang walang-wala, pipilitin mo pa. Ay kung ikaw naman ay tumulong, ano sabi ng Diyos sa atin, di ba? Ano sabi niya? Ang namimigay sa mahirap ay di magkukulang, ngunit susumpain na nagbubulag-bulagan. Parang singsing na pandatak sa paningin ng Panginoon ang mabuting gawa ng tao. Minamahal niyang parang balintataw ng kanyang mga mata ang kanilang kabutihan. Kaya nga sa ating lahat, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat yung tulungan ang mga mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpapala, nagbibigay, kaysa tumatanggap. Amen? Halimbawa na sa akin, sa ilang taon na ako dito, ang nagpipinans pa rin ang kapatid ko. Sa totoo lang, hindi namin kaya talaga. Kaya nga kami humingi, kumakatok sa bawat isa. Suportahan natin ang ating healing program. Kasi ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay, nagpapagaling. Di ba sinabi na ng Diyos sa atin? Ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Hindi gamot na pantapay ang nagpagaling sa kanila. Ang nagpagaling sa kanila ay ang salita ng Diyos na nagpapagaling sa buong sangkatauhan. Ang Diyos may kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng tao. Ang masamang tao maaring pumatay, ngunit di siya maaring bumuhay ng patay. Ang Diyos ang may kapangyarihan magpalaya sa kaluluwang bilanggo ng kamatayan. Kaya kapag marami nakapakinig ng salita ng Diyos, sa tulong nyo, sa pagtulong sa financial man o anuman yan, para may taguyod natin ang ating healing program, maraming makakalaya sa kasalanan. Maraming gagaling, maraming gaganda ang buhay, magiging maayos ang buhay, magkakaroon ng malayang magmahal, malayang magpatawad. Hindi dahil siya'y mayaman, kundi dahil ang Diyos ang sinunod niya sa buhay, hindi ang mundo. Amen? Kaya nga sabi niya, di ba, kita mo ang nalulungkot pati nagdurusa, ikay laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Kung paanong hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay sa mga patay. So, ibig sabihin, kung paanong hamog ay nagpapasariwa sa lupa, lalo na ang Espiritu ng Diyos, nagbibigay buhay sa mga patay. Amen? Sa lumang buhay ko, marami. Kung ating ma-encounter, maraming patay. Patay dahil pinapatay sila ng galit nila. Ayaw nila magpatawad. Maraming patay dahil naging madamot sila, naging sakim. O hindi nila nakita ang kahalagahan ng pag-ibig at habag at malasakit. Pero pag tayo ay sumunod kay Lord, ubatin ng every Sunday fellowship, nagsimba, bababa ang Espiritu ng Diyos at sa ayaw mo sa gusto, babait ka. Magliliwanag ang buhay. At doon, ang buhay natin ay tulad parang hamog na kapag parang yung lupa, nagpapasariwa sa lupa, magiging magaan ang buhay, masaya ang buhay dahil sa Espiritu na binuhos sa atin ng Diyos. Di ba sabi ng Diyos, sa puso na nanalig sa Diyos, nadahaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Kaya nga sa ating lahat, nawa, pag-araw ng linggo, ibigay natin yan para kay Lord. Every Sunday fellowship. Dumalo po tayo. Kaya meron tayo every Sunday fellowship this coming tomorrow. Every Sunday po yan. 2 o'clock hanggang 5 sa Santo Domingo Parish Office sa second floor sa San Lorenzo Hall. Sa San Lorenzo
Ruiz Hall ng Santo Domingo Parish Office. Second floor po yan, 2 o'clock hanggang 5 po ng hapon. At sa ating opening sa this coming August 6, opening ng ating Ang Salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. Nawa, so, umattend po kayo, dumalo, mararamdaman natin ang biyayang pagpapala ng Diyos. Yung time pa, mga 1:30 yan hanggang 5 po ng hapon. Amen? Sa lahat po, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga napakalaga hingin natin ng Espiritu ng Diyos. Kung nakikita natin mahalaga maghanap buhay, masigit na makita natin mahalaga ang manalangin at sumunod sa Diyos. Mas mahalaga ang sundin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kasi buhay ko iyong niligtas. Pag-iral ko di ba sabi nga, kaya nga, bilang huli, sabi nga ng Diyos, kung ang tao hindi marunong magpatawad, ang sabi niya, kawawa ka Kirusin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro Sidon, ginawa ang kababalagan, ginawa sa inyo. Malao na sana nagdaramit ng sako at naupo ang abo. Ibig sabihin, ang kawawa, hindi yung mahirap. Ang kawawa, yung hindi marunong humingi ng tawad at hindi marunong magsisi at mabagong buhay. Kaya sa ating lahat, we are blessed. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Awitin natin ang Come, Holy Spirit. Spring in the desert, come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na may lalang ng aming buhay. Sa mga oras na ito, dinadalangin ko lahat ng nood nakikinig. Sampu na aming mga mahal sa buhay. Lord, nasa iyong mga palad ang aming buhay. Kaya Lord, lumingin kami ng hapag-awa. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala at pagkukulang. At sa mga oras na ito, Panginoon, huwag mong pabayaan ang mga nahihirapan at ang daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang aming mga daing. Kaya sa mga oras na ito, Lord, salamat kayong aming Ama. Ama, Panginoong Diyos Ama, na very generous. Kaya Lord, nananalig kami sa mga oras na ito. Ano man ang aming problema, lulutasin mo. Ano man ang aming sakit, gagamutin mo. Kaya sa mga oras na ito, Lord, nadalangin ko lahat na nood nakikinig sa mga oras na ito. Si Maribel Oreta, Lagardia Santiago, si Virgin Niegas, si Bula Imelda, si Jason Carl Alvarado, si Judith Cuarto, si Connie Noblesa, si Rhea Polerna, Marpel Palarna, Elvis Umandan, Edmond Rapin, si Nesme Dibilio, si Jelica Amar, si Lisa Dinglazan, Telma Bas, Magdalena Venus, Elsa Bartolome, Chuk Jr. Mutuk, si Annie Ablaza, Sister Annie, Judith Gonzales Villena, Jose Ryan Villena, Ace Villena, Leon, at ganun po si Maria Jenny Batilaran, si Anita Bondok, Cecilia Gabino, Chodolfo Gabino, Teresita Bondok Pulquero, Bondok Malilim Bondok, at ang iyong lingkod. Lord, ang lahat, pagkalamang kagalingan, kalakasan, mabang buhay, pagpapala na mula sa iyo. Sa isang salita mo lamang, ang lahat ay gagaling. Ano man aming sakit, iyong gagamutin.
Sa mga oras na to, Lord, pagkalamang kagalingan, kalakasan, mabang buhay, pagpapala na mula sa iyo. Ibuhos mo yung banal na Espiritu Santo. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. Release the healing power of Jesus. Receive the healing power of the Holy Spirit. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig sa ating healing program, Salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ito po yung kapanalig, Sister Annalyn Bondok, na nagsasabi, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas.